Sa pinakapuso ng relihiyong Budo ng Haiti ay matatagpuan ang isang napakahalagang nilalang. Kabilang sa masisigla at makapangyarihang espiritu na kilala bilang Lua. Ang kanyang pangalan ay Agwe. Siya ay ang pinuno ng dagat at lahat ng yaman nito. Si Agwe ay isang Luarada, isang espiritong ninuno mula sa Aprika na iginagalang at hinahangaan. Ipinapakita si Agwe bilang isang hari na naninirahan sa isang maalamat na isla na lumubog sa ilalim ng tubig. Isang paraisong katubigan kung saan naghahanap ng kanlungan ang mga kaluluwang bagong yumao. Siya ang tagapagbantay ng mga patay na nag-aalaga sa kanilang mga kaluluwa sa loob ng isang buong taon habang sila'y nasa ilalim ng dagat, hanggang sa sila'y maibalik sa mga banal na seremonya at dalhin sa Ginen, ang tirahan ng mga ninuno. Asawa ni Agwe ang napakagandang sirena na sila Siren, at magkasama nilang pinamumunuan ang kaharian sa ilalim ng tubig. Malaki ang kanilang pamilya, binubuo ng iba pang mga sirena at makapangyarihang Ogo, gaya ni Ogo Balenjo, ang kapitan ng kanilang barko. Si Agwe ay pinararangalan bilang isang makapangyarihan at mapagbigay na Lua na nagbibigay gantimpala sa mga tapat na naglilingkod sa kanya. Siya ang likas na tagapagtanggol ng mga mangingisda at mandaragat ng Haiti. Ginagabayan sila sa kanilang paglalakbay sa dagat at tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Siya rin ang tagapangalaga ng mismong isla, isang tagaprotektang nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ang barko ni Agwe, ang Imamo, ay isang makapangyarihang sagisag ng buhay at espiritual na paglalakbay sa relihiyong Bodo. Ito ang sasakyang dinaraanan ng mga kaluluwa patungo sa kaharian ni Agwe matapos ang kamatayan, at ito rin ang sinasakyan ng mga buhay upang hanapin ang proteksyon at kabutihan ng hari ng dagat. Ang mga larawan ni Agwe ay kadalasang isinasanib sa imahe ni San Ulrich, isang obispo na may hawak na isda, o ng Arkanghel Rafael, na gayon din ay iniuugnay sa sagisag ng isda. Ang kanyang mga simbolo ay naglalarawan ng kapangyarihan at kagandahan ng dagat. Ang barkong Imamo, mga sombrero ng admiral, sagwan, mga watawat, kabibe, at lahat ng bagay na may kinalaman sa dagat, pangingisda, at paglalayag. Maraming handog ang iniaalay kay Agwe na may pagkahilig sa mga masasilang regalo tulad ng alak na may bula, kape na may gatas at asukal, kaning niluto sa matamis na gatas, melon, mga cake na may asul at puting icing, buong isda, mga puting tandang, at mga puting tupa o kambing. May mahalagang papel si Agwe sa kulturang Haitiano, lalo na para sa mga taong umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Mararamdaman ang kanyang presensya sa hampas ng alon, sa ihip ng simoy na nagmumula sa karagatan, at sa pinakaloob ng kaluluwang Haitiano. Ang debosyon kay Agwe ay napanatili ng pamayanang Haitiano sa loob ng maraming siglo bilang pagkilala sa kanyang gampanin sa espiritual at kultural na buhay ng bansa. Ang mga seremonya at ritual na iniaalay sa kanya ay isa sa mga paraan ng pagpapanatili ng mayamang pamana mula sa Aprika at isang katiyakang mananatili ang paggalang sa hari ng dagat, ang tagapagbantay ng kalaliman at tagapagtanggol ng Haiti para sa mga susunod na salinlahi.